Nagkaroon ng bagong development sa kasong kinaharap ni Liza de las Mags matapos matuklasan na mayroong mga banta sa buhay ng dalawang hukom ng korte na may kinalaman sa kanyang kaso. Ayon sa mga ulat, natanggap ng mga nabanggit na judge ang mga seryosong banta sa kanilang kaligtasan na nagdulot ng pangamba hindi lamang sa kanilang mga pamilya kundi pati na rin sa buong hudikatura ng bansa. Agad na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at naghahanda ng mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga hukom. Ang mga banta sa buhay ng dalawang judge ay nagkapagbigay ng bagong anggulo sa kasong isinampal laban kay Liza na ngayon ay naharap sa mas mataas na panganib ng legal na pagsisiyasat. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga legal na eksperto na nagsasabing ang anumang uri ng pagbabanta sa mga opisyales ng korte ay isang seryosong paglabag sa batas. Sa kabila ng mga banta, iginiit ng mga opisyal ng gobyerno na hindi sila magpapadala sa takot at patuloy nilang ipaglalaban ang integridad ng sistema ng hustisya. Samantala, ang pamilya Bangag ay patuloy na pinapalakas ang kanilang depensa sa mga alegasyon laban sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa at kontrobersya, patuloy na tumututok ang mga tao sa mga susunod na hakbang ng korte. Ayon sa mga legal na eksperto, ang mga bagong banta sa buhay ng mga judge ay maaaring magdulot ng epekto sa takbo ng kaso, kahit magiging mahalaga ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad at mga desisyon ng korte upang mapanatili ang batas sa kaayusan sa kabila ng mga hamon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kababayan, ako, thank you. Uy, Ilonggo, TikTok, Palangga. Ang ganda-ganda ng mga emote mo sa akin, ha? Ang ganda ng mga video mo sa akin. Hindi ko kinaya. O, di ba? Ang outfit natin today is ube. This is my favorite color. Ayan, ang lipstick natin nakisama rin. Alright. So, ano ba ang chika boom boom? From watching from Orange County. Alright, si Cheryl Pinkian. Okay mga kababayan, pag-usapan na natin ang mga seryosong usapin patungkol nga sa nangyayari sa Pilipinas. Masarap daw yung corned beef, okay? Natikman, kasabi ni Arvin, Dayan, masarap daw ang corned beef. Okay, ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang interfool ni Bangag at yung tax evasion na sinasabi nila na tuhulihin nila lahat. Alright? So, actually, marami mga nagme-message sa atin na mga puting ahas, pero hindi naman expose yung mga message nila. Dahil in-out na ng gobyernong Bangag yung kanilang plano na ipadukot ako, ipa-extract ako. Bago ko umalis ng Amerika, 'di ba? Sinabi nila na mayroong warrant of arrest si Maharlika at mayroon pa silang mga palabas na ako ay wanted sa Pilipinas. Yes, totoo yun. Wanted ako sa mga Bangag. At ang sinabi pa ng Jutang Ginina, kasi ayaw nilang minumura sila, itong mga buwaka ng inang ito, itong si Santiago, yung NBI director, ang sinasabi niya, dapat na daw kalusin yung mga vloggers. At kahit daw nasa Amerika, ay hindi nila sasantuhin. So kalusin means, in street language, execute, gurgur, tapyasin. Alam nyo, maganda nga itong mga sinasabi nila. Dahil sa sobrang hindi nila mapigilan yung kanilang mga sarili sa galit, sa evil nila, dahil galit na galit sila kay Maharlika, dahil ini-expose, kaya hindi nila mapigilan kahit nakapag-aral ng abogasya. Pero bobo itong si NBI Director Santiago at sila Lisa Tanas kasi mga bangag sila. Grave threat yung ginagawa nila. Na kakalusin ako kahit nasa Amerika. And this is gonna be talk of the world. Okay? The moment, kasi itong mga kababayan, ang napag-alaman natin pala, dyan sa statement ng NBI, ay sila ay magsasampa na ng kaso. Sa akin,
Although hindi nila exactly sinabi na ako lang mag-isa, pero lahat ng mga vloggers sa ibang bansa at sa Pilipinas. Inciting to sedition, 'di ba? Then criminal case yung libel daw. At makikipag-ugnayan daw sila sa Interpol nila. So, ang sabi sa akin ng mga puting ahas, possibility, possible lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Ang sabi sa akin, Miss Marlica, mag-ingat ka dyan sa The Hague. Kasi baka gagawin ang ginawa sa iyo katulad kay distressed mother na nag-fabricate ng crime sa Pilipinas, which is they already fabricated, crimes against me. Not only 1, 2, 3 yung mga ginawa nila. At magpapadala sila ng Peking Interpol. When I say Peking Interpol, okay, ginawa nila, gawin nilang legal yung peke. Nakuha nyo, gamit ang mga fabricated documents galing sa Pilipinas. Again, okay, ang criminal case is jurisdictional yan, mga kababayan. Sa Netherlands, wala naman akong ginawang krimen. Okay? Wala akong ginawang krimen. So, ang sabi sa atin, sa akin, ang pattern na gagawin nila, katulad kay Sheena, katulad kay Pangulong Duterte. Kasi remember yung si Sheena, si distressed mother, yung nakapanood sa inyo, nag-fabricate ng crime, si Lee Satanas, yung ex-partner ni Sheena, yung mga kasabwat nila, si Teddy Boy Locsin Jr., yung asawa niya, si Maria Louie Barcelon, ang DFA, ang ISAF. Ang korte. Naalala ninyo na bago nila in-extract yung dalawang bata, ang passport ng mga bata, original na passport, hawak ni distressed mother ni Sheena. Pero nung in-extract nila yung mga bata, may dalang extrang passport yung kasabwat ni Lee Satanas. Sinabi po yan ni Sheena sa kanyang vlog, sa pag-interview ko sa kanya. And this is very Lee Satanas. At itong ginagawa nila ay lahat ito galing kay Marcos Jr., kay Lee Satanas. Ganun po ang galit nila sa isang Maharlika, sa mga vloggers na kapwa ko, sa inyong mga commenters. Okay, so ito ba ako makalimutan? Alright? Dahil ini-expose natin. So, ang posible nilang gawin dito sa Netherlands, huwag kayong mag-alala, hindi ako natatakot sa mga buwaka ng inang ito. Okay? Ang gagawin nila, magpapadala sila ng makipag-coordinate sila dito sa Netherlands Interpol. Okay? Kasi I think 190 something countries ang member yan. At yun naman ay hindi, ang red notice, di ba, as explained by our experts, na-explain niya ni Attorney Harry at ang iba pang even Attorney Vic, Attorney Glenn, ito ay hindi warrant of arrest. Ito ay notice para i-locate ang isang taong ang isang taong wanted o may kasong o na-charge sa isang krimen, gumurgur o kung ano paman. Hindi ito, ang notice na ito ay para hulihin ka. Pero bakit pa sila mag-i-issue ng red notice? Hindi naman ako nagtatago. Nandito ako sa Netherlands. Exact location is The Hague o Den Haag. 'Di ba? Ang pwedeng gawin nila, dahil si Lee Satanas may mga contact diyan sa Romania, 'di ba, naalala niyo yung interview niya kay Taerna? Kung madali lang sila tumawag sa Romanian, sinabi niya 'yan. Okay? Ang possible nilang gawin ay magpeke ng mga dokumento. Well, it will appear legal kasi galing sa gobyerno ng Pilipinas at ifo-forward nila dito sa the Netherlands. But don't worry. Okay? Hindi magwawagi itong mga buwaka ng inang ito. At pwede nilang gawin, again, yung katulad ng pag-extract sa mga bata kasi ginawa nila sa Turkey yun. Nakipagsabuatan sila doon sa mga actually hindi nakipagsabuatan sa sa Turkey police eh. Ginamit nila ang ang authority ng Turkey para mag-present ng mga legal documents na ginamit nila pang abuse
sa kapangyarihan ng korte, kapangyarihan ng mandato ng DFA, ano pa? ISAP, Philippine Consul General sa Turkey. Ito yung gagawin nila. Yung mga dokumento, legitimate, pero illegal. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Ito yung gagawin nila sa akin. Tignan natin kung magwawagi ang mga jotang. Tignan natin. Okay? Ayaw ko magyabang dito. Di ba? Alam niyo naman may pagkamayabang din ako, di ba? Pero hindi tayo magyayabang. At gagawin nila yung extraction na katulad ng ginagawa kay Pangulong Duterte. Pero, i-extract nila ako papuntang Pilipinas. Bring it on. Gawin nyo. Hi, Commander Aguila. Thank you. Bring it on. Gawin nyo para mapag-usapan ako ng buong mundo na may isang Maharlika at si Pangulong Duterte, pinag-usapan na. But you're not gonna win. Tandaan nyo mga buwaka ng ina kayo. Pangalan nito? Santiago, Lee Satanas. Kasi utos lahat ni Lee Satanas. Sabihin na natin, I'm ahead of the game. Alam ko na plano nyo. Huwag nyong gagawing tanga ang Pilipino. Nagpa-interview kayo na sinasabi ninyo, sumusobra na ang mga vloggers. Paano kami sumobra? Sobra ba yan? Ano yun? Santiagong ulul. Diba? Sabi niya, hindi naman kami nagpapaka-onion skin, pero yung minumura kami, nilalait kami, hindi na pwede yun. Buha ka ng ina mo 1 million times, 6.325 trillion times, equivalent ng budget ng Pilipinas na dinorobo nyo. Jutang ginina mo, Santiago Lee Satanas, bangag. Ayaw nyong mamura. Freedom of expression ko yun. Out of my outburst dahil sa panggigipit nyo, pagnanakaw ninyo, pangtatakot ninyo sa mga vloggers, kaya ko kayong murahin, buwa ka ng ina, harap-harapan. Huwag kayo magtago dyan sa inyong mga immunity, si Bangag Jr. Kung gusto nyo ng murahan o kahit anong laban, harap-harapan. Legal sa legal. At nilalabanan ko po sila, mga kababayan. Di ba? Imagine niyo. Thank you, Chino. Ang sabi ni Chino, Marlica, you're the best. Well, but your coffee here is much love, baby. Thank you very much, Palangga. So, mga kababayan, ulitin ko lang po sa kakilala sa akin, hindi po kasi sila nagwagi sa panakot nila sa akin. Una, ang panakot nila sa pakikipagsabwatan ni Taberna. Yang putang inang buwaka ng inang yan na nag-fabricate ng address sa akin dyan sa Pasig na nakipagsabwatan kay Lee Satanas para maisakatuparan nila ang kanilang kaso. Sila po ang sinungaling fake news. Sila ang gumawa ng peking address dyan sa Pasig. Alam nyo na yan. Yan yung una nilang pagigipit. Hindi umubra. Kung natatandaan ninyo, ang eksena ni Taberna, mayroong, parang may mananagot o may tatagilid na mga ganyan o may tutumba na isang vlogger. Makikipag-ugnayan daw sila sa US Embassy, sa DFA. Kayo po ang nakakaano niyan. Kayo ang nakakarinig niyan. Sinasabi yan, kahit i-google nyo dyan, nandiyan pa lahat yung mga sinasabi ko. Hindi umubra yon. That was 2023. Mga kababayan, kailangan nyong malaman ang ginagawa ng mga buwaka ng inang ito. Then, hindi umubra, hindi natakot si Maharlika. Yung dati kong tinulungan na designer, okay, na binukelya ko, yung pag-aayos yung pagtulong sa kanya ni Lee Satanas sa pag-ayos ng visa. Alam nyo na yun, available yun publicly. Okay? Nag-file ng case against me at nagpa-press con sila at itong julol na ito na dati kong tinulungan, may mga sinabihan siyang mga kaibigan niya sa showbiz at mga bakling na katulad niya na hi, kung sino man yun, hi, hitad, okay. Sa papailan ko ng kaso si Maharlika kasi si Lam, tutulungan ako ni Lam all the way. Imagine mo, dating mga nanglilimahid,
can afford mag-hire ng lawyer sa Pilipinas at dito sa Amerika. Ano po ang press conference nila? 99.9% ang sabi ng lawyer nila, lahat ng sinasabi ko nandiyan niya, matatalo ako sa case. Kasi in-expect nila madi-default ang kaso. Kasi nga, walang pera si Maharlika. Di ba? Walang pera. Isang isang mahirap pero maalindog lang. Kasi explain ko po yung para maintindihan ninyo. Thank you sa mga palangga ko. Chacha Vlogs, thank you so much. At saka si Rolly. Laban ng Maharlika, we're praying for Rolly Otomi. Thank you palangga. Alright? Okay, narinig niyo ba ako? Kasi kami, yung nagpapatunog ng nagigiling kami ng But anyway, mga kababayan, gusto ko lang explain sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng ma-default? Ibig sabihin, nung tinakot nila si Maharlika, na 99.9% na matatalo ako sa case, I think okay lang na walang Okay lang yan, maamoy tayo, Okay lang ba sa'yo? Mag-amoy bawang tayong dito. Okay lang. Wala naman siguro kasi konti lang naman. Just anyway, na lang natin. I-on. But anyway, kasi po hindi nila in-expect na lalabanan ko sila legal sa legal. Okay? So, mga palangga, hindi nagwagi yung kanilang pananakot. So, last year, yung unang kaso na binato nila, ulit-ulitin ko, case dismissed with prejudice. Okay? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, nandyan pa rin. Yung isa, yung designer na scammer na available naman ang kanyang pang-scam sa online. Kumbaga, ni-resonate ko lang uli yung pang-scam. Alright? Pangatlo, si Mel Robles na nag-hire pa ng abogado ni Johnny Depp. Intimidation yon. Hindi porket abogado ng artista ay talo ka na. Sa batas ng Amerika, may laban si Maharlika. Lahat, hindi lang si Maharlika. May laban. Then fourth case ay si Zaldico. Hindi ko pang alam, baka may pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. So, eto yung gusto nila. And they're spending millions and millions of people's money. Okay? So, hindi umubra, hindi na default. Tapos kasi akala nila yung pangalawang kaso ay wala tong pambayad sa abogado. Okay? Pangatlo, atak-atakin natin ang kasong ito kasi wala nang laban yan, wala namang pera yan. Totoo naman. Okay? Wala naman akong pera na ninakaw sa bayan. Sila meron. Ngayon, mga kababayan, eto na ngayon. Fast forward. Yung ginagawa ngayon sa ating mga vloggers. Kitang-kita nyo naman kung paano nila i-intimidate at pilitin na kapag hindi nag-sorry, iko-contempt nila. Sabi ko nga po, this is malinaw na adiktadurya. Pinagkakabalahan nila, tayong mga commenters, tayong mga kritiko ng bangag, kasi hindi na umuobra ang bayarang mainstream media. Mas marami kaming engagement, katulad ni SAS, ako, sila Attorney Trixie, sila MJ, sila Joey, si KLC, sila Marcos, sino pa? Sila Maui, sila, yung kami yun eh. Si Agent Morales, si Channel 167, si Coco Locoy. Kami yung tina-target. Pero yung mga kasinungalingan ng Marcos Bangag, Dugyot Blag, oh my God, that looks so delicious. Marcos Bangag ay hindi nila pinapatawag. Pero fast forward natin sa atin. Bakit nag-trigger etong mga interfool nila kay Maharlika? Francis Lloyd Tichua, okay, na tatay ng mga bata, matakot ka kung may takot ka pa sa Diyos. Maawa ka sa mga anak mo. Dahil ultimong magulang ni Sheena, okay? Eto, nakarating sa atin. Okay? Ultimong tatay ni Sheena
ay inutusan mo na mag-email sa akin. Nag-email po sa akin yung tatay ni Sheena. At pinagsalita ni Lisa Tanas. Okay? Ang tatay ni Sheena, ni distressed mother, nag-send siya sa akin ng video. At ito ay scripted. Nagbabasa si father. Ako, naaawa ako sa father ni distressed mother. Hindi ko alam, hindi natin alam kung baka habang nagbabasa siya ng script at nagsasalita laban sa kanyang anak, ay tinututukan ba siya ng barel? Or mayroon bang nakaamba na pang tsurba sa kanya? We don't know. Pero, Francis, hindi mo maluloko ang taong bayan. Lisa Tanas, hindi mo maluloko ang taong bayan. Pati tatay ni distressed mother ay ginamit ninyo para magsalita laban sa kanyang anak. Do you think titirahin ko ang tatay ni Sheena? Hindi po. Sir, naaawa po ako sa inyo dahil alam ko kayo ay napupwersa lamang. I don't know, ayoko kayong pagbintangan, pero 3 lang ang posibilidad. Pwedeng inoferan kayo ng pera. Then pangalawa, pwedeng may nakatutok sa inyo. Pangatlo, pwedeng tinatakot ang buong pamilya nyo. I'm not gonna say anything. Okay? Ilonggo man, makaintindi man kayo ng Ilonggo. Okay? Ay, hindi, ano pala, Cebuano pala. Ha? Well, naintindihan niya man yung Tagalog. Hindi ako magsasalita against you, father of distressed mother. Dahil I know, isa po kayo sa biktima. Ikaw at ang anak mo at ang mga apo mo ay biktima. Ang tinitira po natin dito at ginigising ang mga kababayan natin na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag Jr. Pero sasagutin ko lang yung konting minessage nyo po sa akin na sinasabi ninyo doon sa message na parang sinasabi mo sa anak mo na Sheena, iuwi mo na yung mga bata dito. Ligtas kayo dito. Paano maging ligtas ang inyong anak kung pinailan ng mga fabricated crimes? Hindi ligtas ang anak ninyo. At sinasabi nyo, iuwi mo na, isoli mo na kay Francis yung mga bata, yung isang bata dito, yung may isa pang anak dito eh. Isoli? Anak po yun ni Sheena, yung sinasabi niyong isoli. Isusoli yung anak niya. Hindi ba dapat ang isusoli yung dalawang yung dalawang apo? So yun may nagsandasan. Pero naiintindihan ko, kasi kailangan malaman ng taong bayan to. Scripted kasi. I don't know kung nilabas na nila, ganyan. I don't know kung nilabas nila sa whatever. Pero very scripted. Wag ako Lisa Tanas. So balik tayo sa issue ko. May issue natin. Okay? Interpol ni Bangag at tax evasion, di pa pala natin napag-usapan yan. So ngayon, pupokus tayo dito na sila daw ay magpapile ng case sa mga vloggers. Bakit ginagamit ni NBI Shonga Bells si Santiago ang salitang Interpol? Makikipag-ugnayan daw sila sa Interpol sa mga vloggers na nasa ibang bansa. Sino ba ang pinapangalanan nila? Sino ba ang tinatarget nila? Lagi nilang bukang bibig. Si Maharlika. Nasa Amerika na pwedeng kalusin at hindi huwag pa kakasiguro si Maharlika na ligtas siya kahit nasa Amerika. Ako yun. Okay? So gagawa sila ng inciting to sedition case dyan sa Pilipinas. Maybe gawa na yan. Maybe andito na nga sila yan sa dahig. Then, gagawa sila ng sinasabi ni Santiago na titignan nila yung mga vloggers, yung kanilang tax. Okay, tax record. Ngayon, mga kabayan ko, nagbayad ba sila ng tax? At special mention ako. Gusto kong pasalamatan, actually, ang aking palangga sa pakikipaglaban, si Edwin Hamora, si Mahal na Reyna, na yan din ay sinasama nila para sa HUAD committee, sa TRICOM na yan. Sinasama po nila yan. Ayan, napakamatalinong tao yan. Okay? Accountant yan at talagang may expertise.
So ang ginagawa niyan sa mga vlog niya, more on ino-audit niya yung, kumbaga, what do you call it, not audit yung mga nilalabas na mga figures ng bangag ay inaano niya, pina-fact check niya based on his expertise. Okay? Ang sabi nga ni Reyna, yeah, go ahead. Yes, go ahead. Sige, ma'am. Okay. Palangga. Okay. Edwin Hamora, sabi niya, so my name, ito ba yun? Ito ba yung Shineko? Okay, dahil lang. Yeah, o nga, baka mag-ano tayo. Okay. Ang sabi ni Reyna, okay, 8 hours ago, when I read the article, ganito ang reaksyon ko. Ha ha ha. Patungkol ito sa tax evasion na sinasabi ng NBI at ng gobyernong bangag. Sabi niya ni Reyna, ni Edwin Namora, paki-follow nyo, ayan yung kanyang page. Ay, basta anyway, ayun, malabo kasi. Sabi niya, kasi the NBI's threat to arrest a vlogger in the United States for fake news is like a Broadway show called as Les Miserables. Okay? Oo, sabi niya, miserable na masyado ang NBI. Siguro, they can intimidate vloggers in the Philippines, but here in the US, sabi Edwin Namora, Kiki nilang blue. Favorite niya nun. Kung ako ay may jutang ginemes, ito naman ang trademark ni Edwin Namora, Kiki mong blue. Okay, Kiki nilang blue, ang labas niyan because we are protected by the First Amendment here and its powerful shield. Kung wala namang nakumit na crime ang vlogger in the US, that drama by the NBI will not go anywhere. Exactly. Wala po akong nakumit na crime sa Amerika. Right? Sabi ni Edwin, pangalawa, Diyos mio naman, nasa konstitusyon ng Interpol na they don't act on politically motivated cases, defamation, libel, or anything that infringes on the free speech protections of democratic nation. Totoo yan. Kaya nga sila ay dadagdag nila yung inciting to sedition na dinadrama nila. Now, pangatlo, and because of number 2, highly doubtful na mag-issue ang Interpol ng red notice. Pero pwede nilang, hindi natin alam kung anong pwedeng pagmamaniobra ng mga bangag. Tandaan nyo yan. But, you have to be ready. We have to be ready. Number 4, sabi ni Reyna, and let's say, for the sake of argument, na magkaroon ng extradition sa Pinas, kahit pa may red notice, the US will not extradite a US citizen accused of libel in the Philippines kasi nga, that is not a crime here. Okay? Kaya, pwede po ba, NBI, just use your time wisely on adding pressing crimes in the Philippines. Okay, yun ang... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!